Tatlong araw pa lamang ang nakalilipas ng yanigin ng isang karumaldumal na krimen, ang bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte. Maraming mga ulat at posts sa social media tungkol sa walang pusong pagpatay ng isang 21 anyos na lalaki sa sarili niyang menor de edad na asawa. Sino nga ba ang mag-aakalang ang masayang kasalang naganap ilang buwan lamang ang nakalipas ay mauuwi sa isang trahedyang tatatak sa isip ng maraming tao? Ngayon ating balikan at alamin ang kwento sa likod ng krimeng ito. Siya si Ahmad Abag na ipinanganak noong taon ng 2004 at lumaki sa Barangay Pinaring, sa bayan ng Sultan Kudarat, probinsya ng Maguindanao del Norte. Bunso siya sa 7 magkakapatid, kaya hindi na nakapagtataka na ituring siyang paboritong anak at kapatid. Ayon sa kanyang lola na siyang nagpalaki sa kanya mula elementarya hanggang high school, lumaki si Ahmad na mabait, masunurin at hindi nagbibisyo. Simple lamang ang buhay na kanyang kinalakihan dahil nagmula ang kanilang pamilya sa hanapbuhay ng pagsasaka. Ngunit sa kabila ng kakulangan ay nagsikap pa rin ang kanyang mga magulang na mapag-aral silang magkakapatid. Dito sa kanilang bayan nagtapos si Ahmad ng elementarya at nagpatuloy naman ng junior high school sa ibang bayan ng Maguindanao del Sur. Ipinagpatuloy naman niya sa Cotabato City ang kanyang senior high school. Ngunit hindi na siya nakapag-college dahil hanggang grade 12 lamang ang natapos niya. Matapos nun ay bumalik na siya sa kanilang bayan at tumulong na lang sa bukid. Noong nakaraang taon naman ay nakilala naman niya sa Facebook ang isang dalagang itatago natin sa pangalang Ana. 16 na taong gulang pa lamang si Ana nang unang magkakilala sila. Ipinanganak at lumaki siya sa Barangay Sambulawan, sa bayan ng Datu Salibo, Maguindanao del Sur. Maganda, mabait at tahimik lang siya. Simple lang din ang buhay na kanyang kinalakihan. Pero sa hirap din ng kanilang pamilya ay hindi na rin siya nakapag-college. Dahil mas pinili na lamang muna niya ang magtrabaho sa Iligan City upang makatulong. Nagsimula sa simpleng kwentuhan hanggang sa niligawan niya. Kalaunan ay nagkita sila at opisyal na naging magkasintahan. Sweet, malambing, at puno ng mga tawa ang naging simula ng kanilang relasyon. Para lamang silang tipikal na kabataang nagmamahalan, masaya, walang iniisip na problema at abala lang sa pagbuo ng mga pangarap nila para sa isa't isa. Hindi naman nagtagal ang kanilang pagiging magkasintahan nang magdesisyon si Ahmad na pakasalan na si Ana kahit menor de edad pa ito. Ayaw na niyang pakawalan pa ang dalaga, kaya minabuti niyang tiyakin na ito na talaga ang magiging kabiyak ng kanyang puso. Isinagawa nila ang tinatawag na salangguni, sa Muslim, isang tradisyonal na proseso ng pagpapayo at pag-uusap ng dalawang panig. Layunin nito na ipaliwanag sa ikakasal ang kanilang obligasyon sa isa't isa, pati ang mga plano at kasunduang kinakailangan bago ang kasal. Para itong pamamanhikan sa kultura ng ilan. Matapos ang pag-uusap ay naganap ang isang simpleng kasalan nitong nakaraang buwan ng Agosto sa kanilang tahanan, na dinaluhan ng kani-kanilang pamilya at ilang malalapit na tao. Bagamat wala pang 18 taong gulang si Ana at hindi pa tapos ng pag-aaral, ay pinapahintulutan naman ito sa batas ng Islam. At makalipas ang isang buwan, nitong Setyembre 13, 2025 ay idinaos naman ang walima, ang piging o handaan na tradisyonal na ginagawa pagkatapos ng kasal. Isa rin ito sa mga naipangako ng pamilya ni Ahmad nung nagkaroon ng unang kasunduan. Kung pagmamasdan ay para itong ang mismong kasal. Maganda ang setup, maayos ang venue at bongga ang presentasyon. Kaya marami ang na-impress sa naging selebrasyon. Pero ayon sa impormasyon ay hindi ito ikalawang kasal, kundi formal na pagpapatuloy lamang ng pagdiriwang. Dinaluhan ito ng kanilang pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Isa itong eksenang puno ng pag-asa, isang magandang simula ng kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Halos lahat ay masaya at nagpapabaon ng kanikanyang pagbati at wishes para sa dalawa.
Ngunit walang sino man ang mag-aakala na sa kabila ng masaya at magandang kasalang iyon ay mauuwi lamang ang lahat sa isang malagim na trahedya sa loob lamang ng napakaikling panahon. Pagkatapos maikasal sina Ahmad at Ana, ay nagsimula na ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Tumira sila sa isang simpleng tahanan sa Barangay Pinaring, sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, isang medyo liblib na lugar kung saan hindi nagkakadikit ang mga kabahayan. Sa kabila ng pagiging payak, ay naroon pa rin ang lambing at tamis ng kanilang pagmamahalan na karaniwan sa mga bagong mag-asawa. Araw-araw, nagtatrabaho si Ahmad sa bukid, habang si Ana naman ay nag-aasikaso ng bahay. Naghahanda ng pagkain, naglilinis at tumutupad sa mga gawaing nakasanayan. Naging maalaga at mapagmahal na asawa si Ana. Palagi niyang ipinagluluto ng pagkain o merienda si Ahmad, lalo na kapag pagod ito sa trabaho. Madalas din silang makita ng mga kamag-anak at kapitbahay na masaya at magkasama. Laging may lambingan, kahit pa habang umigib ng tubig o naliligo sila sa balon. Ngunit tulad ng ibang normal na mag-asawa, hindi rin naiiwasan ang tampuhan at maliliit na pag-aaway. Ayon sa lola ni Ahmad, may mga pagkakataong nakikita rin nilang nagtatalo ang dalawa. Sa huling post pa nga ni Ana sa isa niyang Facebook account, ay nag-update pa siya ng kanyang profile picture noong Nobyembre 19. Bakas pa rin ang kanyang ganda at tila walang senyales ng anumang problema. Ngunit nito lamang Nobyembre 30, 3 buwan mula nang ikasal sila. Habang ang marami ay nagrarally at nagdiriwang ng Bonifacio Day, may isang pamilya namang nakatakdang mawasak. Hindi inaakala ng mga kapitbahay at kamag-anak ni Ahmad at Ana na ang isang simpleng pag-aaway ay mauuwi sa isang karumaldumal na krimen. Ayon sa impormasyon, hapon ng araw na yon ay nagsimula lamang ang lahat sa isang ordinaryong pag-uusap. Ngunit unti-unting nauwi sa mas mainitang diskusyon. Sa bawat minutong lumilipas, lalo lamang tumitindi ang tensyon. Ilan sa kanilang mga kapitbahay ang nakarinig pa sa malakas na sigaw ni Ahmad kay Ana. Hindi sila nakialam marahil dahil sa akala nilang normal na away mag-asawa lamang. Kaya lang mula roon ay bigla nang lumala ang sitwasyon. Umabot na ito sa pisikal na pananakit. Sinuntok daw ni Ahmad ang kanyang asawa sa mukha dahilan upang matumba at masaktan ito. Ngunit hindi pa siya nakontento. Kumuha pa siya ng screwdriver at sinaksak naman si Ana sa kanyang tiyan pati na rin sa mukha. Sinubukan pa daw na tumakbo ni Ana palabas ng bahay upang humingi ng tulong, ngunit hinabol siya ni Ahmad at pinalo sa ulo gamit ang kahoy na upuan na may nakabaong pako. Sa kabila ng matinding sakit, ay nakaabot pa siya sa kabilang kwarto upang magtago, ngunit nasundan din siya doon. Muli siyang inihampas ni Ahmad, sa pagkakataong ito ay sa jealousy window naman na nabasag pagkatapos. Dahilan upang manghina siya at tuluyang mawalan ng malay habang dugo na, at hindi pa dun nagtapos ang lahat. Hinila ni Ahmad ang walang malay na katawan ng kanyang asawa palabas ng kanilang bahay. Para bang wala na siya sa sarili at tila tuluyan nang nawala sa tamang katinuan para gawin ito sa babaeng kanyang pinakasalan at pinangakuan ng masayang buhay. Nang malaman ng mga kapitbahay ang sinapit ni Ana, ay agad silang tumawag ng pulis at taga-barangay nung pasado 4:00 ng hapon. Mabilis namang rumesponde ang mga otoridad. Pagdating nila sa lugar ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ni Ana, nakahandusay sa labas ng kanilang bahay, duguan at wala ng malay. Agad nila itong dinala sa Cotabato Sanitarium and General Hospital, ngunit dahil sa tindi ng kanyang mga sugat at galos ay mabilis siyang inilipat sa Cotabato Regional Medical Center para sa mas masusing gamutan. Sa kasamaang palad ay hindi na kinaya ni Ana ang matinding pinsalang tinamo niya. Sa edad na 17 ay tuluyan na siyang binawian ng buhay. Labis na pagdadalamhati ang bumalot sa kanyang pamilya na hindi makapaniwalang hahantong sa ganitong trahedya ang kanyang kapalaran. Mas masakit pa sa lahat, hindi lamang isang buhay ang nawala. Kasama rin ang munting anghel na kanyang dinadala.
Ayon sa impormasyon, ay 3 buwan nang nagdadalang tao si Ana nang mangyari ang krimen. At bago matapos ang araw, alinsunod sa tradisyon ng Muslim, agad na inilibing ang katawan ni Ana kasama ang nasa sinapupunan niya. Isang libing na puno ng hikbi, galit at kalungkutan. Ngunit ang tanong ng karamihan, ano ba ang nagtulak sa isang lalaking nangakong mamahalin at hindi sasaktan ang kanyang asawa para gawin ang ganitong karumal-dumal na krimen? At bakit pati ang ipinagbubuntis ni Ana ay idinamay niya na para bang napakatindi ng kanyang galit? Nang dumating ang mga pulis sa crime scene, ay agad silang nagsagawa ng investigasyon. Sa loob ng bahay ay tumambad ang mga bakas ng dugo, mula sa kwarto, papuntang kusina at muli pabalik. Patunay ito na sinubukan pang umiwas at tumakas ni Ana habang tumutulo ang dugo, ngunit naabutan pa rin siya ng kanyang asawa. At doon na naganap ang kahindik-hindik na pamamaslang. Ikinwento pa ng lola ni Ahmad na nagpalaki mismo sa kanya na may 3 guhit na sugat sa likod ni Ana na dulot ng nabasag na salamin ng jealousy na ginamit ni Ahmad. Ayon sa impormasyon, ay nagpunta pa daw siya sa ama niya upang amining aksidente raw niyang napatay ang asawa. Sa galit at pagkabigla, ay sinugod siya ng ama. Ngunit nakatakbo si Ahmad at nagtungo sa bahay ng kanyang lola. Pagdating doon, ay napansin ng kanyang mga kamag-anak na tumutulo pa ang dugo mula sa kanyang mga kamay. Nang tanungin siya tungkol sa nangyari, ay doon na niya ikinuwento ang lahat. Dagdag pa ng kanyang lola, ilang araw bago ang krimen ay napansin na raw ng mga kapatid ni Ahmad na kakaiba ang kanyang ikinikilos. Nabanggit pa nga nila na balak sana siyang samahan magpagamot. Natulog pa raw si Ahmad sa bahay ng kanilang mga magulang noong gabing bago mangyari ang krimen, ngunit hindi nila kailanman inakala na ganito ang magiging kahihinatnan. Pero nang tanungin siya ng kanyang lola kung bakit niya to nagawa o ano ang nagtulak sa kanya, ay wala raw siyang maibigay na malinaw na sagot. Ang tanging nasabi niya lamang ay hindi niya raw sinasadyang mapatay si Ana. Kumalat naman sa social media ang video ng mga sandaling isinuko si Ahmad ng kanyang mga kaanak. Ayon sa mga pulis, ay sinubukan pa raw nitong tumakas, ngunit pinayuhan na lamang siya ng pamilya na sumuko. Hindi na rin siya nagpumiglas at maayos na sumama sa mga otoridad. Na-recover ng mga pulis sa crime scene ang kahoy na upuang may dugo, ang screwdriver na ginamit sa pananaksak, at ang basag na salamin ng jealousy window. Mga tahimik, ngunit matitinding ebidensya ng naganap na karumal-dumal na krimen. Sa isang panayam ng media ay hindi na itinanggi ni Ahmad ang ginawa niya. Ayon sa kanya, hindi raw sila nagkaroon ng pagtatalo ng kanyang asawa. Ngunit taliwas ito sa ulat na may kapitbahay na nakarinig ng malakas at galit niyang sigaw kay Ana bago maganap ang insidente. Ikinuwento pa niya na bigla raw nagdilim ang kanyang paningin at hindi na niya nakontrol ang sarili. Sinabi pa ni Ahmad na kinulam daw siya, kaya para bang wala siya sa katinuan noong sinaksak niya si Ana ng screwdriver sa mukha at katawan. Nang tanungin naman siya kung gumagamit ba siya ng droga, ay hindi na rin siya nagkaila. Inamin niyang nakagamit na siya dati at halos 1 buwan pa lamang mula nang huli siyang gumamit. Ang pag-amin niyang ito ay naganap sa gitna ng patuloy na lumalalang problema ng bansa sa ilegal na droga. Isang suliraning kumitil na ng napakaraming buhay at sumira ng napakaraming pamilya. Ang parehong pamilya ng biktima at suspect ay labis ang pagkabigla at sakit na naramdaman sa nangyari. Ayon sa lola ni Ahmad ay tinatanggap ng kanilang pamilya ang ginawa nito at handa silang sumunod sa batas, anuman ang maging hatol sa kanya. Sa panig naman ng pamilya ni Ana ay wala pa silang inilalabas na pahayag sa publiko. Ngunit hindi maiaalis ang sama ng loob at hinanakit na nararamdaman nila. At sana, sa kabila ng trahedyang ito, ay hindi na mauwi sa anumang gantihan o panibagong alitan ang dalawang pamilya. Mabilis namang naging viral sa social media ang brutal na krimeng ito. Sunod-sunod ang mga komento ng netizens, karamihan ay galit at naninisi kay Ahmad sa ginawa niya. Marami rin ang natawa at hindi naniwala sa dahilan niyang kinulam daw siya. Para sa marami, mas kapanipaniwala na maaring lowbat ito, isang slang na tumutukoy sa panghihina ng katawan o pagka-drain ng utak, matapos mawala ang tama
ng ipinagbabawal na gamot. Karaniwang palatandaan nito ay pagkalutang ng isip, pagkalungkot, pagkabalisa at pagiging mainitin ang ulo. Mga sintomas na kapansin-pansin din raw kay Ahmad ilang araw bago mangyari ang krimen. Pero sa gitna ng libu-libong komento ay may isang post na agad na tumawag ng pansin. Base sa nagkomento ay maaring personal niyang kilala si Ahmad. Anya, napakabait daw talaga nito noon hanggang sa nag-asawa na at hindi raw ito adik. Naniniwala rin siya na posibleng kinulam nga si Ahmad. Ikinuwento pa niya na mayroon daw ex-girlfriend ang suspect na hindi makamove on matapos itong iwan at ipagpalit kay Ana dahilan daw ng pagtatanim ng galit at posibleng pagpapakulam. Mayroon ding nabanggit si Ahmad na selos daw ang isa sa mga dahilan, bagamat hindi niya nilinaw kung siya ba ang nagselos o si Ana. Samantala, iba't iba pa rin ang reaksyon ng netizens. May ilan na nagkomentong posibleng noong nag-aral si Ahmad sa Cotabato City ay natuto itong magbarkada at gumamit ng droga. Sa isa pang interview matapos aminin ang krimen ay humingi si Ahmad ng tawad sa kanyang pamilya at sa pamilya ni Ana. Maayos pa niyang nailahad ang mga detalyeng ginawa niya. Bagay na taliwas sa sinasabi niyang nagdilim ang kanyang paningin at hindi na niya maalala ang sumunod na pangyayari. Sa huli, nagawa pa niyang magbigay ng payo sa mga may asawa na huwag sasaktan ang kanilang kabiyak. Sabi yung nag-cheat ng asawa. Hindi nagkakahunan. Ang nakakatawa at masakit isipin, hindi man lang niya napayuhan ang sarili niya. Ayon sa impormasyon na nakuha ng investigador ng kaso, ay parang matagal nang nagdududa si Ahmad kung siya ba ang ama ng dinadala ni Ana. Biniro raw kasi siya minsan ng naglilihing asawa niya na paano daw kung hindi niya kamukha ang magiging anak nila. Pinaghihinalaan kasi minsan daw biniro siya nung asawa na paano kung naglilihi daw po, paano kung hindi niya daw kamukha yung bata, ganun. Parang nakatatak sa isip niya na yun, naghihinala siya na baka hindi sa kanya yun. Isang biro na tumatak ng malalim sa kanyang isip. Simula noon ay hindi na nawala ang kanyang duda, isang duda na wala namang matibay na basehan. Ngunit anuman ang tunay na nagtulak kay Ahmad para gawin ang karumaldumal na krimeng ito, tanging siya at ang Diyos lamang ang nakakaalam. Mananatiling isang one-sided na kwento ang lahat, lalo na't wala na si Ana upang ibigay ang kanyang panig. Sa ngayon, patuloy siyang nakakulong at nahaharap sa kasong parricide at paglabag sa Republic Act 9262. Kapag napatunayang guilty ay posible siyang makulong ng 20 hanggang 40 taon. Marami na naman tayong mapupulot na aral sa kwentong ito. Sana'y magsilbi itong gabay para sa ating lahat na maging mapanuri sa ating kapaligiran, sa mga kasama natin sa bahay at sa mga taong pinapapasok natin sa ating buhay.